wa ibigay na sagot si Erice sa komisyon hinggil sa disqualification case nito na nagbigay daan daw. Kaya ito din disqualifikan ng second division para sa eleksyon. Ano naman po yung respondent kapag hindi ka sumagot? Siyempre kung ano yung nasa record ng kaso, yun lang po ang magiging basihan ng desisyon. So sana po wag namang isisi sa mga halimbawa sa akin, wala namang akong pakialam doon sa kaso yan, kung bakit nagkaganyan yung kanyang yung desisyon at bakit against sa kanyang desisyon. Siguro magandang maitanong din niya sa sarili niya, bakit hindi siya sumagot? Ayaw po niyang kilalanin ng jurisdiction ng COMELEC, hindi siya naniniwala sa amin. Problem po kasi kaso yun, so kailangan sagutin at sagutin yung pong kaso na yan. Total naman, entitled pa naman siya mag-file ng remedy and therefore, again, pagdating sa NBank, hindi po ako magpa-participate. Ayon sa COMELEC chief, kasama pa rin sa balota ang pangalan ni Erice. Dahil hindi pa naman final at executory ang desisyon ng second division dahil nga maaari pa itong mag-apela. Sa susunod na linggo ay maghain raw ng motion for reconsideration sa Erice. Ayon naman kay Garcia, nakadepende na sa ibang miyembro ng COMELEC NBank kung gaano kabilis mariresolba ang DCAT case laban sa dating kongresista. Depende po yan ngayon doon sa 6, matapos na tayo ay mag-inhibit again. Gusto ko pong obserbahan, lalo na po ng miyembro ng media, kung ang inyong lingkod ay makikialam sa bagay na ganyan. Basta't ako po, hands off ako sa case na yan, hindi ako wala silang, in fact, this will be the last time na magsasalita ako tungkol sa kaso na yan. Dahil in the first place, nagsasalita lang naman ako ngayon dahil sa kaalaman ko sa nangyari sa division, yung kaso na decision na ilabas nila. After po niyan, wala na po sapagkat inhibited na po ang inyong lingkod. Kung yan ay mabilis o mabagal, nasa kanila na po ng mga kasamahan ko yan. Para sa show sa Pilipinas, kumahal Mark Gonzalez, SMNI News. Attorney Sal, ano po masasabi mo doon sa akbang ng COMELEC laban kay Congressman Egay Erice? Hindi ko malaman kung ano ba ang ground for disqualification. Ang ground ba for disqualification dahil pinagdadaan niya, inakusahan niya, chairman, COMELEC, ng kung ano-anong bagay. Yan ba magiging ground? Is that the ground for disqualification of a candidate? Kailangan meron pang legal ground. Kasi yung akusasyon mo, akusasyon lang yon. Hindi pa napapatunayan yon.